Lakers may chance pa maging top 2 sa West sa pagkatalo ng Warriors at Nuggets. At Rob Pelinka nakaabang kay Kristaps Porzingis sa off-season. Pero bago yan, usap-usapan ngayon ang pagkatalo ng Golden State Warriors sa kamay ng Houston Rockets. Sinayang ng Warriors ang napakagandang pagkakataon na umangat sa ika-4 na pwesto sa Western Conference matapos silang matalo sa score na 112-96. Marami ang nagulat sa naging laro ni Stephen Curry. Sa kabila ng inaasahang liderato mula sa kanya, tila nagkaroon siya ng off night matapos makapagtala ng 3 puntos lamang sa buong laro. Isa lang sa 10 tira niya ang pumasok sa field na siyang lalong nagpahirap sa opensa ng Warriors. Dahil sa pagkatalong ito, hindi lang momentum ng Golden State ang nasira, kundi binigyan pa nila ng malaking kumpiyansa ang Rockets. Sa panalong ito ng Houston, mas lumaki pa ang chance nilang masil ang number 2 seed sa Western Conference. Isang malaking tagumpay para sa isang batang team na unti-unting lumalakas. Samantala, sa kabilang laro, isang nakakabilib na performance ang pinamalas ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets laban sa Indiana Pacers. Sa buong laro, nagtala siya ng triple-double na may 41 points, 15 rebounds at 13 assists. Ang 21 points niya ay nanggaling pa lang sa unang quarter na tila ba walang makapigil sa kanya. Sinamahan pa ito ng 30 points, 8 rebounds at 4 assists ni Christian Braun. Ngunit sa kabila ng kanilang matinding effort, bigo pa rin silang makuha ang panalo kontra Pacers. Dahil sa pagkatalong ito ng Warriors at Nuggets, pumabor ito sa Los Angeles Lakers. Nagkaroon sila ng 1.5 game differential sa Nuggets at 2 games naman sa Warriors. Kung maipapanalo ng Lakers ang kanilang huling 4 na laban, may malaking posibilidad silang makahabol sa top 2 sa West. Talagang kaabang-abang ang mga susunod na laban sa Western Conference. Samantala, matapos ang matinding panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Oklahoma City Thunder ngayong araw kung saan tinalo nila sina Shai Gilgeous-Alexander at muling nagpakitang gilas ang buong koponan. Ngunit kahit maganda ang takbo ng kanilang laro kanina, may ilang aspeto pa rin kailangan nilang pagtuunan ng pansin, lalo na ang kanilang frontcourt depth na nananatiling isang kahinaan. Matapos ang blockbuster trade na nagdala kay Luka Doncic sa Lakers, nagkaroon sila ng elite playmaker at scorer. Ngunit kapalit nito ay ang paghina ng kanilang low post presence. Ayon kay Caleb Hightower ng Sporting News, mula nang mangyari ang trade, bumaba ang kalidad ng kanilang interior defense at scoring. Kaya naman nababanggit ngayon ang pangalan ni Kristaps Porzingis bilang posibleng target ng Lakers ngayong offseason. Si Porzingis na kasalukuyang nasa Boston Celtics ay isang 7'2" center na may kakayahang magbigay ng spacing sa pamamagitan ng kanyang 3-point shooting, averaging 1.6 blocks per game ngayong season at mahusay sa pick and roll situations, isang perpektong complement kina Luka at LeBron. Kung maisa sa katuparan ng trade, maaaring ganito ang magiging setup. Ang Lakers ay makukuha si Kristaps Porzingis at ang Celtics receive naman ay makakakuha ng future draft picks at expiring contracts via third team. At ang third team naman ay makakakuha ng salary filler mula sa LA. Bagamat may injury history si Porzingis, kabilang na ang calf strain at torn medial retinaculum noong playoffs, naging epektibo pa rin siya sa limitadong laro para sa Celtics. Kung mananatili siyang healthy, maaari siyang maging missing piece sa championship run ng Lakers. Sa pagtatapos ng karera ni LeBron at pagsisimula ng bagong era kasama si Doncic, ang pagkuha kay Porzingis ay maaaring maging susi sa pagbabalik ng Lakers sa tuktok ng NBA.